is going back to sa pinag-uusapan natin. Sana bago pa kayo magka-problema, tanong nyo na sa akin. Bago nyo pa simulan yung kung ano man yung idea yung sobrang lupit, tanong nyo na. Hindi naman yan dahil mas magaling ako kaysa sa inyo eh. Kundi nakikita ko kasi yung consumer's perspective. Ako, ordinaryong taong bayan, consumer's perspective, nakikita ko. And I don't think it's a good idea para magsimula ka ng isang negosyo ng pinuhunanan mo, tapos puro empleyado lang ang kikita, tapos pag nalugi, ikaw lang mag-isa, pag pumaldo, sila lang ang kikita. Hindi maganda negosyo yan, brother. Hindi maganda negosyo. Lugin-lugi ka dyan, talong-talo ka dyan, tapos pagdating sa dulo, ikaw pa masama. Follow up, brother. Siguro sir Chay, yung inilabas ko namang puhunan, parang okay lang na mawala. Ano lang, parang nasa 10K lang. So siguro kung yung 10K na lang ikakat ko na. No? Good, ayos. Matuto ka ng cut loss. Pag wala talaga, wala talaga. Pabayaan mo na. O sige, go. Follow up, go. Okay na sir Chay, thank you. Okay. Dante, go. Tanong ko po Chay, yung tinatanong ko nga yung... Tama na, yung mga susunod na mga tanong, gusto ko na makita yung mga raise hands dito. Sige, go, tuloy. Para meron na tayo kagad listahan at hindi na tayo magtatanungan pa kung sino susunod. Yung siyamay ko ng boss Chay, di ba na-mention mo yung kung dito, napunta ko dito sa Ilocos, dito sa bahay. Matagal ko na rin kasi pinag-iisipan, marami na rin kasi nagsabi sa akin. Ano ba mas maganda talaga, yung ako na lang yung gagawa o yung kukuha pa rin ako, yung patuloy yung ginagawa ko pa rin hanggang ngayon? Brother, kailangan mo ikwento sa akin ng buo. Hindi ko na maalala yung kwento niyan. Di ba napunta ka dito sa amin, naalala mo yung pinuntahan kita sa sa Laglahe? Yung kumain, niyaya ko kayong dalawa ni... Hindi, kwento mo sa akin yung buong negosyo, brother. Wag na yung mga taong involved. Kasi naka-live tayo ngayon sa Facebook. Okay. Kasi yun lang. Ang tanong ko lang, yung ano ba mas maganda? Yung gagawa nung sa siomay ko or kukuha pa rin ako ng katulad ng dating ginagawa? Ang proper transition yan, brother, kuha ka muna tuloy-tuloy dun. Tapos, syempre, habang kumukuha ka, diba, anong tawag dito? Nagde-develop ka na kaya ng sarili mo siomay. O ngayon, pagka okay na yun sa'yo, ang proper transition yan, dahan-dahan. Kumukuha ka pa rin dun, tapos pabawas ng pabawas, unti-unti, habang ikaw naman nagdadagdag na. Kasi you would want a good relationship dun sa supplier mo. Ang dahilan kasi, hindi mo naman alam you will never know. Minsan may pagkakataon, parang kung sino man yung gumagawa ng siomay mo, tinatamad o nagkaroon ng sakit. Siyempre, sa umpisa, di ba, isang tao lang yan maaaring ikaw, maaaring ibang tao. Pero ang bottom line yan, may pagkakataon, pag nagsisimula ka pa lang dyan sa bagay na ginagawa mo, na kayo mismo ang nagpapanufacture ng sarili nyo siomay, sa umpisa, talagang mangangapa ka talaga, tapos hindi mo alam kung ano ginagawa mo, tapos hindi mo alam kung ano mga makakasalunga mo na problema. Habang hindi ka pa nagkakaproblema, tuloy-tuloy lang muna na yung kalahati siguro pwede kunin mo doon o 80% kunin mo doon, 20% kayo nagmamanufacture. Paglipas ng panahon, baka pwedeng 70% na lang yung kanila, 30% yung sa inyo. Hanggang 50% yung kanila, 50% din yung sa inyo. Ganun ang proper transition, brother. Dahan-dahan, unti-unti. Kasi hindi pa pwedeng basta na lang bulto na isasarado mo yung pagkuha ng siomay doon sa kabila dahil kayo yung magmamanufacture. Maiipit ka dyan, brother. Sayang yung mga araw. Follow up, go. Okay. Edwin, go. Kagayan. Magandang gabi, idol. Yung sa nangyayari sa Nagpuputol-putol ka, brother. okay na? Yan, laki na. Lapit na lang dito yung mga iba. Lapit na lang kayo rito. Para hindi kanya-kanyang bilog dyan. Lapit kayo rito. Pesos per liter to. Ano kayo sa mangyayari sa atin sa oil price hike? Anong tanong mo, brother? Anong susunod na mangyari pagkatapos ng oil price hike? Yung pagtaas, aabot pa ba ng 150 ba ito? Malaki posibilidad nun, brother. Kasi tatandaan ninyo, ang gera, hindi naman yan nagsisimula at natatapos sa loob ng 1 linggo lang. Ang gera, laging taon ang binibilang. Napakabihira ng mga gera. Tingnan nyo, if you look at history, yun nga yung sinasabi ko pa ulit-ulit dito na lang yung iba. Dito yung iba. Dito yung iba. Hindi, okay lang yan. Lipat lang kayo rito. Lipat lang dito yung iba. Brother, ikaw na muna mag-execute kasi ang hirap magbigay ng instruction habang sumasagot ako rito. Mahirap Sige.
So yun, as I was saying, if you look at history in general, halos lahat ng digmaan, laging tumatagal ng halos 1 taon. Yung iba lumalampas pa, yung iba umaabot ng 10 taon. Ngayon, if you look at statistics in general, kailangan maintindihan mo na hindi ang gera hindi natatapos yan ng 1 araw, 2 araw. Hindi natatapos yan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Hindi. Ang gera tumatagal lang napakahabang panahon. So alam mo na, malaki posibilidad niyan na kung yung Strait of Hormuz lagi na lang magkakaproblema dahil parte niyan sakop ng Iran, alam mo na yung presyo ng langis, yung presyo ng krudo, yung presyo ng gasolina, tuloy-tuloy natataas lang yan. Hindi yan bababa anytime soon. So diretsahan lang, hindi yan bababa anytime soon. Paghandaan ninyo ng husto yung matinding kahirapan na papasok sa Pilipinas. Hindi yan para manakot sa inyo, kundi para maghanda kayo, kasi kung pumasok man yung matinding kahirapan o hindi, ang pinaka bottom line nun, marami pa rin kayong ipon. Diretsahan lang. So, dun sa mga nakapag-ipon, paulit-ulit ako na sinasabi, sa loob ng halos 3 taon na nasa social media ako, paulit-ulit ako, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo. Kasi pag nag-iipon kayo, kayo rin naman ang makikinabang diba? Ultimately, magkagera man o hindi, magka-pandemya man o hindi, magkagulo man o hindi, magkaroon man ng kahirapan o walang kahirapan na mangyari, panalo ka pa rin pag nag-iipon ka. Huwag kayo maniniwala ro sa mga vlogger na nagsasabing gastusin mo yung pera mo. Tangina ulupong. Hindi, alam mo, hindi lahat ng panahon sensible ang paggastos. Pagka hindi sensible ang paggastos, wag. Pag hindi mo kailangan, wag. Ganun kasimple. Follow up, go. Ito na ba yung sinasabi nila sa Biblia na panahon na ng kapigatian? Kasi kung tatagal yan, idol, number 1 kasi langis yan susunod yung mga abono namin, tataas yan. Yung mga urea, tataas ang presyo niyan. Siyempre, tataas ang number 1, bigas. That's not for me to say, brother. Kung yan ba yung nasa Biblia na malaking kapigatian o hindi, that's not for me to say. Hindi naman ako pastor Hindi rin naman ako propeta. Diba? Sino ba ako? Wala, vlogger lang. So kung tinatanong mo kung yan ba yung malaking kapigatian na nakasulat sa Biblia, hindi para ako magsasabi niyan. Kasi marami naman nang nagdaan na digmaan in the past at marami nang kagutom na nangyari in the past. Sa loob ng halos 2,000 taon mula nung dumating si Kristo sa lupa, sobrang dami nang nangyari na paulit-ulit na iba't ibang mga kahirapan sa buong mundo. Ngayon, sino naman ako paglipas ng 2,000 taon para sabihin sa'yo na, hindi, tama, yan. Ang dami na nagkamali dyan Palagay nyo ba nung World War I, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Palagay nyo ba nung World War II, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Tinan mo, ang Jehovah's Witness nga, 7 beses pang humulan, 7 beses din pumalpak Diba? Ngayon, I will not be a statistic and I will not be a part of those people na nagsasabi sa inyong pabalik na si Kristo. May posibilidad yan. Bakit? Kasi lahat naman na nagdaang panahon, may posibilidad na baka dun sa panahon nila bumalik si Kristo May posibilidad. Pero, hindi natin inilalayo sa atin yung practicality na hindi na importante kung pabalik na si Kristo o hindi, o magkaroon ng kahirapan o hindi, mag-ipon ka. Hindi lang ng pera, kundi ng pati mabubuting gawa. Bakit? Kasi, ikaw din naman na makikinabang, hindi mo naman alam. Baka mamaya, puro ka, pabalik na si Kristo, pabalik na si Kristo. Tapos ang ginawa mo, pabalik na si Kristo, maya-mayang konti, inatake ka sa puso. At naman, naunahan ka pa ng kamatayan kaysa pagbalik ni Kristo Takot na takot ka, hindi ka naganda para sa kabilang buhay mo. Naunahan ka naman ng kamatayan. Diba? Ang pinaka bottom line yan, yung simpleng konsepto na para masigurado ninyo na wala kayo masyadong maraming sakit ng ulo at problema, mag-ipon ka ng husto. Yun talaga sikreto, mag-ipon ka ng husto, pera at saka mabubuting gawa. Kailangan mo yan, hindi pwedeng hindi. Sabihin mo, puro na lang mabubuting gawa dahil wala kwenta pera. Sige, antay ka ng kapiraso. Tingnan mo, pag tumaas pa presyo ng gasolina, tingnan mo, wala kayong makakain. Ang tigas ng ulo diba? Yung iba, delusional puro pananampalataya Puro ka na lang pananampalataya, hindi ka practical. Bakit? May sinabi ba ang Diyos na manampalataya ka na lang at huwag ka nang kumain? Wala akong nabasang ganun Ako, diretso, wala akong nabasang ganun. Ang nabasa ko, magpagal kayo, hindi lamang sa tinapay na napapanis, kundi sa tinapay na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Na ang nababasa, kakain ka rin pa rin ng tinapay. Kakain ka pa rin ng tinapay. Yung tinapay na ipinapasok sa bibig at hindi yung pumapasok lang sa tenga at pumapasok sa puso. Diba? Kaya kailangan maging practical kayo. Yung mga iba nananakot, parang gago Pabalik na si Kristo. Sige, pabalik na si Kristo. Anong gagawin? Nabibigay natin pera natin sa pastor. Utang ina. Si pastor ngayon na yumaman, ikaw mukhang gago. Diba? Follow up question, brother.
Tama yun, brother, yung mag-ipon tayo tapos gumawa ng mabuti kasi yung paggawa ng mabuti, nakakapag-ipon tayo ng kayamanan sa taas. Oo, kayamanan sa kabilang buhay yan, brother eh. Para dapat, alam mo, pwede naman yun eh. May pera ka dito sa Pilipinas. May pera ka dito sa mundo, tapos marami ka rin kayamanan sa kabilang buhay. 'Di ba? May kayamanan ka rito, may kayamanan ka rin sa kabila. Ang masama lang naman yung pag-ibig sa salapi eh. 'Di ba? Ang masama yung pag-ibig sa salapi. Kasi ugat yan ng samot-saring kasamaan, kasalanan. Ang masama, ibigin mo pera. 'Yun ang masama. Pero yung mag-ipon ng pera, saan mo mababasa ngayon na masamang mag-ipon ng pera? 'Di ba? Yan ang sinasabi ko dun sa iba eh. Iba, alam mo, tinan mo, sipin mo ha, nung mga panahon nila Kristo, merong mga mamamalakayan ng kayong kulay ube. Yung mamamalakayan ng kayong kulay ube, ang bumibili nun, puro mga mayayaman lang nung panahon nila, hindi kaya yun ng mga ordinaryong tao. Kasi yung mga ordinaryong tao, ang sinusuot nila nun, yung magaspang na kayo kung tawagin. Magaspang na kayo. Na hindi masyadong kagandahan sa balat yun. Pero yung kayong kulay ube, madulas sa balat yun eh, maganda itsura. Parang silk, parang ganon. Pero, hindi naman ipinagbawal na maging mayaman eh. Hindi pinagbawal. Sinasabi lang na mahirap makapasok sa langit ang mayaman. Bakit? Dahil sa dami ng katarantaduhan. Kasi pera, enabler ng kagaguhan yan eh. Diba? Pero kung yung pera mo, gagamitin mo sa katinuan para maisaludar mo sa sarili mo at sa pamilya mo sa panahon ng kahirapan, ano masama ron? Diba nakasulat din naman, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano mo iibigin yung kapwa mo sa paraang wala naman sa'yo? Gusto mo maglibos sa kapwa-tao mo, wala kang pera, tangina pangkain mo yun yung pinapanlimos mo, parang ang gago. 'Di ba? Na pwede ka namang magtrabaho, pwede ka namang magsumipag, pwede kang mag-ipon at pwede kang hindi kumapritsyo para lang maipon mo yung pera. 'Yun ang punto eh. Let's be practical. Yung pera, ang sabi ni Solomon, sumusolusyon, lumulutas sa maraming problema. 'Di ba? Let's be practical. Kalokohan yung sinasabi ng iba na hindi mo madadala sa hukay. Bakit? Sino ba may sabing dadali mo sa hukay yan? 'Di ba? Ang conversion niyan, yung maruming pera o yung pera ng sanlibutang ito, gagamitin mo para ipanggawa mo ng mabuti. 'Di ba? Pamilya mo, anak mo, papakainin mo, papag-aralin mo sa maayos at disenteng eskwelahan. Yung kapitbahay nyo, nakikita nyo, 'di ba? Wala sila masyadong ulam. Ano ba naman magbigay ka ng ulam sa kapitbahay nang hindi ka na problema kung saan mo kukunin yung sarili mong ulam na, 'di ba? Kasi binigay mo sa kapitbahay yung ulam nyo, tapos kayo ngayon kakalam-kalam. Parang gago ka nun, 'di ba? Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Brother, thank you. Okay, dadabulakan. Go. Magandang gabi, Kuya Chay. Good evening. Tanong ko lang, bakit karamihan sa mga tao ay pakiramdam na ibinigay na nila ang lahat, ngunit patuloy pa rin silang sinasampal ng realidad? Hindi ko alam kung ano ibig mong sabihin, brother. Ano ibig mong sabihin? Sino sumasampal sa'yo? Sasapakin natin. Sige. Tali mo ako doon ha. Kasi Kuya Chay, kumbaga sa yung mapapansin kasi natin ngayon, di ba? Yung iba kasing tao is abang pinipilit nilang makuha yung gaya ng iba, yung nagpupumilit silang kumita ng pera. Tapos ibinibigay nila lahat yung effort. Pero yung sinasabing sinasapal sila ng realidad na parang ang hirap-hirap pa rin nila makuha yung ganung bagay. Sino ba kasi gusto mo makuha, brother? Patay tayo dyan. Ano ba kasi yung gusto mong makuha? Hindi ko maintindihan kung ano mahirap na hirap makuha yung ganung bagay. Anong ganung bagay yung gusto mong makuha? Yung pera ba? Siyempre, Hindi mahirap kumuha ng pera, brother. Madali lang. Mabarker ka nga lang jeep sa kanto, may pera ka na eh. Hindi mahirap kumuha ng pera. Ang mahirap, manatiling mapera. Ngayon, gusto mo na malaki ang bultuhang pera? Hindi mo madadaan sa pasipag-sipag lang yan. Brother, kailangan mong talinuhan. Di ba 3 pillars ng Project 1? Tatalinuhan mo, tatrabahuin mo, pag-iipunan mo. So, alam mo na, yung tatrabahuhin mo sa pangalawang step pa lang yun, pero ang unang step, tatalinuhan mo, kailangan mo ng skill, brother. Kailangan mo ng bagay na kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng ibang tao para mabayaran ka ng mas mahal kaysa sa bayad sa ibang tao na yung ibang tao, lahat na lang ng tao kayang gawin yung bagay na ginagawa nila. Kailangan ng kakaibang bagay na kaya mong gawin. Makukuha mo yan sa skill. Kuha mo yan sa skill.
So alam mo na, dun sa konsepto lang na pagkuha ng skill, kailangan tatalinuhan mo muna. Kasi iba, trabaho ng trabaho, tira ng tira, trabaho ng trabaho, tira ng tira. Tapos wala ka skill. So alam mo na, babayaran ka kung magkano lang yung bayad dun sa iba na tumatrabaho din ng kaparehas lang ng kaya mong gawin. Kasi wala kang kakaibang bagay na kayang gawin. Hindi ka talaga magkakapera ng malaki pagka ganun. Ang pera mo talaga, minimum lang. Ganun talaga. O ngayon, kung pagka tinalinuhan mo naman, tapos may skill ka, tapos hindi ka pa rin nakakaipon, doon mo nakahanapin doon sa 3 pillars ng Project 1M Tatalinuhan mo, tatrabahuin mo, pag-iipunan mo. So ngayon, tinalinuhan mo na. Ang dami-dami na ngayon ang pumapasok na pera sa'yo. Pero, hindi pa rin naiipon. Hahanapin mo ngayon, bakit hindi naiipon? Baka naman ang luho-luho mo. So ang labas nun, hindi ka nag-iipon. Tapos, tignan mo rin, kung baka mamaya, ang laki ng pera pumapasok sa'yo, pero napakabihira mo lang magtrabaho, ibig sabihin nun, hindi ka tumatrabaho ng gusto. Hindi mo sinisipagan. Hahanapin mo doon sa 3 pillars na yon. Pag hindi ka nakakaipon ng pera, hanapin mo doon sa 3 pillars, nandun yan. Nandun yan doon sa baka tinatangahan mo kasi. Ang sipag-sipag mo nga, pero ang tanga-tanga mo naman, puta ka. 'Di ba? Sinabi sa'yo, kumuha ka ng hollow block, kumuha ka ng buhangin. Ano, gagawin pang hollow block? Gagawa pa tayo ng hollow block? Hindi, kumuha ka ng hollow block, putang ina. 'Di ba? Iba, tanga-tanga 'di ba? Ang sipag-sipag nga, pero putang ina ng tanga-tanga. 'Di ba? May mga ganun Talinuhan mo muna kasi. Paano ka mababayaran ng mahal? Sobrang sipag mo nga, sobrang bobo mo naman, puking ina ka, 'di ba? Alam mo, tangina, sinabi na sa'yo yung pahanginan mo muna yung gulong. Putang ina, minaneho mo yung sasakyan nang alam mong medyo flat yung gulong. O maya-mayang konti, alam mo na, ang bilis tuloy maubos ng gulong. Siyempre, mabuburat ngayon sa'yo yung may-ari ng jeep. Di ba? Jeepney driver ka, tricycle driver ka. Alam mo nang ang lambot-lambot ng gulong, binabiyahe mo pa rin. Alam mo na ngayon kung ano dahilan, bakit ang lakas kumonsumo ng gasolina. Kasi binobobohan mo tinatangahan mo di ba? Kailangan syempre medyo matigas-tigas ng bagya yung gulong mo para kahit papano maayos yung fuel consumption at the same time hindi maiinis sa'yo yung may-ari dahil ang bilis maubos ng gulong. Hindi mo tinatalinuhan paano ka ngayon kikita ng malaki niyan, hindi mo tinatalinuhan? Kailangan tatalinuhan mo, tapos tsaka mo palang tatrabahuhin ng husto. Tapos tsaka mo pag-iipunan. Puta, dun pa lang sa, simpleng tatalinuhan pa lang, first step pa lang, lagapak ka na Di ba? First step pa lang, lagapak ka na. Alam mo na, kasunod niyan, bobobohan mo talaga. Ang sipag-sipag mo, pero ang bobo-bobo mo, puki ka. Ganon yun. Follow up, brother. Follow up ko lang, Kuya Jai. Sa nararanasan natin, regarding, yun nga, sabi yung 3 pillars of Project 1M, sinabi nyo nga na yun ang dapat namin sa buhay o gawin namin araw-araw. Sa tingin mo, Kuya Jai, yung sa nangyayari ngayon, may mga tao po na hindi makakasurvive sa nangyaring crisis ngayon na hindi pa ganoon talaga na nasa maximum level talagang paghihirap. Ikaw muna, director dito, brother. Bira mo nga. Baliktarin natin yung camera para medyo wide angle dito. Pakiulit, brother, sorry. Medyo nagputol-putol yung utak ko Baliktarin mo yung camera. Ayan, baliktarin mo yung camera. Teka lang, papabaliktad ko lang sandali yung camera. Ayan. Tapos ikaw muna, director. Ayan. Tapos tignan mo kung kaya dito. Tapos mukha ko nakita. Hindi. Ako na yan. Sige, tuloy, brother. Gaya po nung nasabi nyo, yung 3 pillars of Project 1M na dapat isabuhin natin para din sa amin, sa sarili natin na magkaroon kami ng sapat na income at kung paano namin magagawa na makapag-ipon. Sa tingin mo kaya, Chay, sa nangyayaring crisis ngayon, meron po bang mga tao hindi makakasurvive o hindi pa tayo doon sa maximum level of crisis? Palagay ko, laki na, sobrang resilient naman ng mga Pilipino Nung panahon nga ng pandemya, di ba, ang daming nangamatay, pero wala naman tayong balitang may namatay sa gutom. Hindi ba katulad ng hindi ba katulad ng India na may mga taong nagpakamatay dahil magugutom na sila. Pero dito sa Pilipinas, wala akong ganung balita Sobrang resilient ng mga Pilipino. Tsaka ang galing natin kumuha ng diskarte. Puta na, binenta ng pali yung alcohol. Yung face mask nga puta, umabot na 10,000 isang box. Cooking yun mo. Gago rin no? Yung face shield ka mo, puta ka na, sobrang tinding diskarte nun. Wala naman sa buong mundo nun. Sa Pilipinas may face shield tayo. Cooking yun yan. Sa ibang bansa, face mask lang pwede na
Sa atin may face shield pa eh. Tangina, kulang na lang para protective armor na nakaganon ka. Tangina yan. Oo, yung ano tayo dito? Motorcycle Oo, barrier. parang gago yun. Daming disgrasya rin, motorcycle barrier. Tangina, stupid fuck. Stupid shit. Tangina, may mga iba naman. May mga, alam mo, yan kasi ang hirap kapag kaya mga politiko nyo, Pilipinas, hindi mahirap. Yan ang hirap kapag yung politiko ninyo, lintik ang yaman. Tignan mo, isipin mo, ilang piraso lang sila ron sa ibabaw, konti lang mga mayayaman eh. So, sobrang konti, yung mga mayayaman ngayon, yan ang namamahala sa Pilipinas, tapos wala silang malay sa pinagdadaanan ng mahihirap. Yan ang hirap. Yan talaga ang hirap. Yan ang hirap kapag ang mga politiko mo, Pilipinas, hindi lang yaman. Tapos nandyan lang talaga sa politika para magpakayaman. Alam mo talaga, madadali ka talaga. Pero resilient naman ng mga Pilipino eh. Nung panahon ng pandemya, maraming nangamatay dahil sa sakit. Pero wala akong balita may namatay nun dahil sa buto. Pero isipin mo, naka-lockdown tayo nun. Walang mahanap buhay yung marami. Ako palagay ko, makakagawa pa rin ng paraan ng mga Pilipino. Kaya sure pa rin, pagka talagang sobrang tindi na talaga ng tanggutom, baka pati yung bako sa kalsada na nasa tabi ng highway, ilaga na lang natin yun, di ba? Pagpanggap na lang tayong barley. Barley tea. Ano yan? Okay na lang. Barley tea. Barley tea. Tangina, tayo ni Barney. Skarte na lang. Gano'n naman eh. Ever since naman, gano'n naman eh. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mag-ipon kayo ng gusto. Mag-ipon kayo ng gusto. Mag-ipon kayo ng gusto. Para hindi nyo na kailangan problemahin kung makakasurvive ba sila o hindi. Kayo, survive kayo. Follow up though. Punasan mo nga muna to. Ito white to. Oh, white. Ayos. Oh, punasan mo rin yan. Okay, good. Tuloy. Kaya po nung nasabi ninyo sa loob na isa na lang sa limang generasyon. Pagdating doon, kami umalis, mawawala na kami. Pero kung halimbawa kayo na yan, mag-ipas na 5 taon, wala ka yun. Then nasabi mo na ano yung magiging ano mo, Kuya Jai, na kung halimbawa kayo mag-iiwan na ginagawa naman nila yung guide pinabako sa amin Project 1M pero nandun pa rin sila sa baba. Kumbaga sana ano po kaya yung ano magiging ano sa kanila kaya? Takina kasi nagpe-Facebook sa oras ng meeting eh. Yung bunganga ako pa yung bumobomba. Nagpe-Facebook ano lang, bunganga ako pa yung panonoorin mo. Eh nandito na tayo, nakaharap na ako sa inyo. Takina talaga. Nauli siya eh. Nagpe-Facebook, nag-ingay yung Facebook niya. Tapos yung bunganga ako rin yung nag-ingay sa kanya. Ang inang niya. Nasa live na gusto pa sa ano. Oo, nasa live ka na eh. Nakaharap na ako sa inyo, pinapanood pa ako sa internet. Masyadong idol, brother. Sumobra na. Sumobra-shoot ka rin. O ano man sabi mo, puta ka. Ayun, so tungkol doon sa tinatanong mo, tungkol doon sa mga mangyayari sa mga mahirap na nasa member para ng Project 1M. Wala naman yung problema ron, brother. Hindi naman kasi kasalanan na maging mahirap. Gago lang talaga yung mga tao para sabihin pinaka-nakamayaman, kasalanan mo na pag namatay kang mahirap. Gago lang talaga sila. Hindi po kasalanan ang pagiging mahirap. Uulitin ko, sa mga nandito sa internet, hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Bobo lang talaga yung mga nagsasabi ng kasalanan daw maging mahirap. Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Hindi ba ang kasalanan pagsalangsang sa utos? Anong utos ang sinalangsang mo kapag ka mahirap ka? Diba? Minsan hindi lang naman ano yan eh. Minsan it's just a matter of hindi mo lang talaga alam kung ano ginagawa mo. Bakit? Eh wala nagturo eh. Nabuhay ka sa isang panahon na walang internet. Tapos ngayon, kung kailan nagkaroon ng internet, hindi ka na makasabay dahil matanda ka na. Saan yung manggagaling ang information mo kung paano yumaman? Yun ngayon, na hindi naintindihan ng mga tao, hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Bobo lang talaga, gago lang talaga yung mga nagsasabi niyan. Bakit bobo? Tangina, hindi nila alam kung ano cause ng ano eh. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kasalanan.
Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Kaya nila sinasabi na kasalanan daw ng mamatay na mahirap kasi hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Bakit gago? Kasi alam mo, karamihan sa mga taong nagsasabi niyan, na kasalanan mo na lang daw kapag namatay kang mahirap, karamihan na binibig. Yan, diretsahan lang. Diretsahan lang. Power. 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 Diretsahan lang. So wala akong nakikitang problema kung, alam mo yun, mamatay kang mahirap. Bakit? Si Lazaro nga sa Biblia di ba? Hinihimuran pa ng mga aso yung sugat niya. Dinasalin lang siya doon sa tulak ng mayaman. Pero pagdating niya sa dulo, maganda kinalabasan niya. Di ba? Mahirap lang si Lazaro eh. Namatay siyang mahirap. Lipos pa ng sugat, tapos dinidilaan ng aso yung sugat niya. Hindi ka ba naman mahirap nun, di ba? Nadidilaan ng aso sugat mo. Tapos parang normal lang sa'yo yun. Alam mo, yung lintik mo talaga ang kahirapan ni Lazaro. Pero tignan mo, hindi naman masama kinalabasan ni Lazaro pagdating sa dulo. Hindi kasalanan ng pagiging mahirap. Ang kasalanan niya, mga putang inang mga utak ninyong mapanghusga kayo sa mga hirap. Putang ina niyo. Yun ang totoo. Power pa, mga putang ina niyo. Power pa. Pagdating sa impyerno, kayo mag-power sa isa't isa. Pawirin yung mga sarili niyo, mga putang. Karamihan sa mga mayayaman, diretso, express mo yun papunta sa impyerno eh. Oh, yung mga ugali ng mga mayayaman na yan, na pagka daw namatay ka mayat, kasalanan mo yan, putang ina, guloy, tang ina mo, sarap sa pakin niya, tang ina, gago talaga. Yung mga tao lang talaga, tang ina, alam mo, mayaman ka naman, bobo ka pa rin, tang ina, hindi talaga guaranteed pag marami kang pera, matalino ka. Hindi guaranteed na pag marami kang pera, matalino ka. Anyways, yun naman sabi ko ron. Okay lang sa akin naman natiling mahirap yung mga mahirap na ayaw umalagwa. Kasi yun lang naman yun eh. Kasi di ba, I'm giving all the information para umalagwa ang mga tao. Lalo na sa loob ng community ko. Ngayon, kung ayaw mong umalagwa, wala akong nakikitang problema doon. Wala akong nakikitang problema, wala akong nakikitang masama doon. Kung gusto mo manatiling maayos lang yung pamilya mo at kumakain ka 3 beses sa isang araw, tapos mabubuting mga tao kayo, maayos ka magpalaki ng anak mo, ang anak mo, engineer, doktor, tapos ikaw, ordinaryong taong bayan na construction worker, ano masama ron? Ikaw magsasaka, ano masama ron? Kung yung anak mo, engineer, doktor, sila yun. Pero ikaw, maligaya ka sa pagiging magsasaka mo. Diba? Tapos mabuting tao ka naman, tapos maayos naman magpalaki ng magulang, ng mga anak. Pero magpalaki ng magulang. Diba? Maayos ka lang magpalaki ng mga anak. Diba? Mabuting tao ka, hindi ka masamang tao. Lagi ka nakakaalala sa Diyos. Tapos ang Diyos naman, inaalala ka pabalik. Ano masama ron? Follow-up question, brother. Eh lang, ito last na Oh, may bago akong kape. Putang ina, dami kong kape. Takina. Ako pa. Dalawa yan. Tulugan. Susuka ako sa acid tuloy ha. Dami kong kape. Kaya, akat-kating ko muna itong putang ina. Ano? Cremeles. Cremeles. Acid. Namatay na ako eh. Kunti na lang eh. Kaya ikaw tuloy. ito panghuli na ako yun Jay. Yung nasabi sa pagkakaroon sa Kuya Jay. Alam ko sigurado alam na yung sinabi na ang naawa sa lupa eh nagpapakas ka Sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang mali. Oo, alam ko yun. Ayun, kumbaga sa ano Kuya Jay, sa tingin mo sa naging magandang ito ay patamulong sa yung naano mo sa ating ating sa tingin namin yung mga member mo Kuya Jay Kaya nga excited na ako mamatay eh. Kaya nga excited na ako sa kabilang buhay. Taka na ako ulit, ang dami kong tubig, ang dami ko rin kape. Pag gano'n ko kanina, paso yung dila ko. Sabi ko, hindi naman nakakapaso yung kape ko kanina. May bagong kape pala rito. So, excited ako makita yung kabilang buhay. Pero kaya binibigyan pa ako ng extra dito. Kasi ano eh, hindi ko pa siguro oras. Kaya, sana oras ko na. Nung nag-birthday nga ako, sabi, wish, sana ito na yung last. Pala, brother, go. Meron ka ba ba? Lara. FW, Tian, go. Doon sa mga iba, nakikipagkwentuhan, pakimute muna. John Christian Ganson. Pakimute muna, nakikita namin yung titi mo. John Christian Ganson, uy. Ayusi break pa siya.
Huy, pa-mute! Ay, ipagkwentuhan ko, kung tayo nagyan. Kung bala ka, lalabas kita sa live ko. Hoy, pa-mute! Christian! Yoshi pa. Christian, pa-mute! Pa-mute, Christian, pa-mute! Hello, hello! Mute daw. Ay, di ba? Christian din siya. Christian ba? Tinabahan na. Hoy, Christian, pa-mute! Naka-Yossi break ka pa, hoy! Nakabuka ka pa. Pa-mute, pa-mute! Tinabahan. O sige, Tian, go. Tuloy. Nakabuka ka pa siyang gano'n. Nabag-Yossi. Yan o. Yun ang lap trip. Hindi pa rin nakamute eh. Ulit. Sorry. Lakasan mo ng konti, brother. Hindi pa nakamute eh. Wala yata. Ay, yan. Wala kayong bracket. Wala, brother. Hindi ako nag-mention. Contradicting ba sa sinasabi ng kayo na hindi dapat sila patulog. Oh, hindi. Sa akin, diretso. Mas maigi pang patulogin mo na lang ang pera kaysa gisingin mo na gisingin yung pera. Buta, gising na gising yung pera mo, no? Laging wala sa bulsa mo. Oo. Sino mo, pansinin mo, pagka gising ka, gusto mo lagi wala ka sa bahay. Common yun, sobra. Maliban na lang siguro, tamad ka, gano'n. Gusto mo Facebook lang, Netflix lang. Pero pagka masipag ka, lagi kang wala sa bahay pagka masipag ka. Yan ang pansin ko, maliban na siguro, naka-online seller ka, gano'n, sa bahay niya. Mamaya, pag-usapan natin. Oo. Pero yung mga masisipag, madalas siya wala sa bahay yan. Pag ang pera mo sumipan, tangin na mamaya, laging wala sa bulsa mo yan, delikado ka. Mas maigi na tutulog yan na nasa bangko lang, na walang ginagawa, na relax na sa bangko, kaysa ilagay mo yan sa kamay ng konsino mo. Kasi yung iba, tangin na tanga eh. Nakakarinig sa internet, dapat ang pera mo gumagalaw. Hindi ka dapat nasa bangko lang. Bakit? Kasi kakainin ng inflation. O gago, hindi mo lang kung ginagawa mo sa pera, tinan mo, maya-maya konti, wala ka ng pera. Mas maigi pang kainin na lang ng inflation, pakunti-kunti lang ang kaya ng inflation. Kaysa ikaw yung bumira sa pera mo, di mo alam kung ginagawa mo, maya-maya konti, wala na lahat ng pera mo. Diba? Yung iba di nag-iisip eh. You have to include practicality in the equation. Pag hindi mo sinamahan ng practicality at maniniwala ka lang sa mga bobong gagong influencer, putang ina, tignan mo, maya wala kang pera. Hindi naman na siguro bago sa inyo na meron kayong narinig na influencer na minsang panahon nagpo-promote ng mga larong pambata. Yung bang mga games na pambata. Parang ML gano'n. Tapos nila live stream nila yun. May konti ang nila live stream niya. Scatter! Diba? Oo. Ingatan ninyo, lalo na mga sarili nyo, ingatan nyo sarili nyo sa mga influencer ng mga influencer. Maraming influencer, gago talaga. Maraming influencer, gago. Ingat kayo sa mga influencer na pinakikinggan nyo, Pilipinas. Lalo na yung mga nagsasabing diploma na lang. Scatter lang daw, nagkakuha ng diploma. Dami niyan, butang ina, dami niyan. Dami niyan. Madami yun. Hindi ang konti, ang dami nila. Buti nga ngayon, medyo humupa-hupa na, nagising-gising na tao sa katotohanan na mapapagsabay mo naman yung dalawa. Ba't kailangan mo pag-iwalay? Diba? Mapapagsabay mo yan, diploma at saka diskarte. Mapapagsabay mo yan, ba't kailangan mo pang pag-iwalay? Diba? So yun ang masasabi ko ron, tungkol dun sa ganong konsepto, mas maigi na yung pera mo na katago lang sa bangko at natutulog lang, kaysa galaw ka ng galaw sa pera mo, maya-maya konti, wala na pera mo. Palak, go. Sige, Jobert, go. Grabe, ang sarap ng panahon, ang lamig dito. Message nyo nga si Christian Ganjon. Christian, pamute! Nahulog tuloy yung MLS ko. Christian, pamute! Oy, Christian, pamute! Christian Ganson, pamute! Namit na ba? Hindi pa. Anak ng patola talaga. Sino ba admin natin dito? Kick nyo nga muna sandali. Di naman siya nakikinig eh. Kick nyo muna sandali. Sa akin yan, sa ano yan, sa Rizal yan.
Pagpasensyahan nyo na muna. Sa akin pa yun, sa lugar ko pa. Nakakahiya ang putang inang yun. Nakakahiya. Sige, ano muna. Pakitanggal muna rito sa Zoom meeting natin. Christian Ganson! Puta ka, pamute! Hoy, buta ka na rin siyang ganso. Buta kita sa ospital. May konti. Tinan mo, ikaw na naka-umpine dyan. Nurse kasi yun. Ah, okay. Oh, gumana! Namute pa? Ah, hindi gumana. Christian Ganson, hello, hi! Anak ng putang ina naman talaga. Oh. Sino ba yung admin natin? Pakimute. Oy, Christian Ganson, pamute. Yan, nakatingin ka na. Oy, Christian Ganson, pamute. BP. Pamute, brother. Christian Ganson. Pa-message sa Ganson, national. Christian. Pamute. Nakatingin pa talaga siya sa camera. Oh. Feeling ko hindi. Brother, pwedeng Magiging regular na problema natin to. Brother, pwedeng pasabi sa na gawin isa man dito na admin para may taga-kick. Sige. Teka, sino ba admin natin? Admin, paki-promote nyo nga muna si Lexus na lang. Ikaw na lang. Ako na lang. Sige, brother. Kung sino man yung admin natin, pa-promote PP. si Lexus. Christian PP. Ganson, pamute muna. Pamute muna. Ulitin ko, pamute muna. Pamute. Yan, no? Sa wakas. Okay. Yes! Putang ina. Sayang oras dun Tangina, ito lang talaga bad trip sa Zoom meeting Pero in fairness, mas maganda batuan sa Zoom meeting kaysa sa sa TikTok. TikTok minsan medyo matagal pa mag-akit ng guest Anyways, Jobert, go. Tulitin mo ulit yung tanong mo. Ay, napamute. Pwede mo siyang saksakan ng sa... Mamamanipulate talaga bata kasi bata yan, brother. Kaya nga sabi sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda, hindi niya igula yan. Kaya nga ako gumawa ng grupo na ganito na matitino ang impluensya sa kabataan. Diba? Bawal ang promote ng sugal. Bawal ang parang promote ng babe. Kung magbibisyo ka, mag-isa ka na lang. Sirain mo sarili mo, bahala ka sa buhay mo. Pero wag ka naman damay ng iba. Diba? Makakatot ka ng pokpok, problema mo yan pag nagkatulo ka, punta ka. Gagawa ka ng krimen, tangin mo, labas mo sarili mo sa ospital, sa kulungan ay. Diba? Ito ngayon na influencer nitong grupo na para sa mga kabataan, kasama na rin para sa mga anak nyo. Tapos ayusin mo sarili mo, kailangan matigas ka kapag lalaki ka. Kapag babae ka naman, dapat maayos ka magpalaki ng pamilya. Dapat lalaki ka, dapat mapera ka, hindi pwedeng tangina. Kung problema ka sa pera, tapos ang gagawin mo, mangungutang ka, kalawat ka na, tapos hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho, puta ka. Tapos kalawat ka na, takbo ka lang, tapos papalitan mo Facebook mo, maya-maya ang konti, Japan na, o Arabic na ngayon yung pangalan mo. Diba? Hindi ka ma-search ngayon. Bakit? Kalokohan mo diba? Na may tinatakbuhan ka tuloy ngayon, magkakalak profile ka pang bilindot ka, tapos yung profile picture mo si Lupi. Wow. Tangina, nakita yan. Ang dami nagme-message sa akin ng ganyan, no? Sige, go. Follow-up question, brother. Ano kaya magandang gawin din sa dating sa course mo? Ano kaya magandang gawin? Palagay ko magandang gawin. Palagay ko dapat yung magulang niya nandito sa loob ng Project One and Community. May Pati yung influensya. bata, sama mo na rin sa loob ng Project One para makakakuha ng impluensyang matino. Yun ang palagay ko. Yun ang palagay ko. Kasi, alam mo, diretso, ang pinakaunang impluensya dapat ng mga anak, yung mga magulang. Ito ang problema, kapag kayo magulang, wala sapat na impluensya at tatanga-tanga. Ginawang praktisan yung sariling anak. Maraming ganun diretso maraming ganun. Maraming hindi alam kung ano ginagawa nila sa buhay, nag-anak pa mga putang ina o di nakapaglabas tuloy sila ng mga taong hindi rin alam kung ano ginagawa rito sa mundo. Hindi alam kung ano ginagawa sa buhay. Bakit? Puta, pag hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo rito sa buhay, huwag ka muna mag-anak. Dahan-dahan ka muna, focus ka muna sa sarili mo. Bakit? Kasi kapag ka nag-anak ka, matututo ka oras mo sa bata, maaalis ang atensyon mo sa pag-aaral para sa sarili mo. Ngayon, lahat na lang na meron ka, bibigay mo ngayon sa anak, bigay sa anak, bigay sa anak, bigay sa anak. O ngayon, ang nakita tuloy ng anak mo sa'yo, dapat pala mag-anak din ako.
para bigay din sa anak, bigay sa anak, bigay sa anak, bigay sa anak. O, magugulat ka ngayon, anak mo, 14 anyos, 15 anyos, buntis. O, nakabuntis. Bakit? Eh, walang ibang nakitang buhay, bukod dun sa buhay na lahat ng meron ka, binibigay mo sa bata. Stupido ka eh. Diba? Wala kang malay kung paano gumagana ang mundo eh. Siyempre, pag wala kang malay kung paano gumagana ang mundo, magte-testing ka ngayon. Ito, bad trip. Yung anak mo, napag-practicean mo. Hindi ka nag-practice sa ibang anggulo ng buhay. Yung anak mo, yung pinagpa-practicean mo, tapos takin na sana tama ginagawa mo. Takin ang hirap nun ha. Hirap nun. Mas madali pa na wala ka pang anak, praktisado ka na kung paano magpalaki ng bata. Mas madali yun. Para pag nagkaroon ka ng anak, hindi ka ngayon mahirapan sa transition. Pero ikaw nga mismo, hirap na hirap ka pang pakainin yung sarili mo. Putang ina mo, nambuntis ka pang leche ka. Putang inang yan. Tapos, dinamihan mo pa. sa ibang babae pa. O, maya tuloy, binobomba ka, magkabi-kabila, binibemba yung ulo mo. Tanginang yan, may babaeng nangingi sa'yo ng sustento sa lahat ng panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ka ngayon. Tangina mo, ano tawag dito? Philippine loop ka ngayon. Philippine looping. Tangina, takbo-takbo ka ngayon kung saan mapadpad. Follow-up question, brother. Okay na ko rin, boss. Thank you. Okay, okay. Christina, meron tayo na dagdag galing Baguio. Palakpakan muna natin to. Yes! Galing Baguio. Swabe. Sige, Christina, banata mo. Meron tayong dagdag galing Baguio. Dati, dalawa lang sila eh. Nice. Hello. Nilita na Pasay ko. Brother kasi English. Taga Pasay pala. Wala pa tayong lugar sa Pasay. Sige, tuloy. Yung pataapit yung Extension ng kapit. napaitain mo lang sa anak na saway. Okay lang pa, para sa tamang edad na tayo bilang anak. Okay lang pa tayo naman pag-sweldo sa magulang natin pag nakikita natin. Ang magagawa natin, diretso, hanggang suggestion, hanggang advice lang. Pero hindi parehas ang kapangyarihan ng mga magulang sa mga anak versus yung mga anak papunta sa magulang. Hindi parehas. Hindi parehas. Hindi dahil may kaya ka nang gawin, pwede mo nang disiplinahin ang sarili mong nanay sa paraan kung paano ka dinisiplina ng nanay mo nung bata ka. Hindi mo kayang gawin yun. Mabigat yun. Mabigat masyado yun. Ang magagawa mo, hanggang suggestion, hanggang advice. Yun nga yung dahilan kung bakit ang sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga anak, galingan nyo ng gusto sa buhay ninyo. Bakit? Kasi pag resultado ka at malayo ka sa magulang mo, madalas pag may sinabi ka, patas yung sinabi mo. Kasi resultado ka, pangalawa, malayo ka sa magulang mo. Pero pag nakadikit ka sa kanila, tangina, lahat ng progress nila magiging parang lahat ng progress mo magiging parang normal na lang sa kanila. Bakit? Kasi too much familiarity breeds contempt. Kung sobrang pagkapamilyar, nakakagawa yan ng disrespect. So kailangan dumating sa punto na kayong mga anak, matuto kayong kumalas sa magulang nyo. Para hindi kayo binabastos ng magulang ninyo o para hindi nyo mabastos ang magulang ninyo, matuto kayong kumalas sa magulang nyo. Learn independency. Buuin mo sarili mo. Kapag kabuo ka, maya't maya pwede ka naman bumisita sa kanila. Maya't maya pwede ka rin mag-suggest sa kanila. Maya't maya, pwede ka rin magbigay ng suggestion sa kanila. So ngayon, wala ka ngayon masyadong maraming problema. Bakit? Makinig man sila o hindi na importante. Ang bottom line, may respeto at mahal mo pa rin ang magulang mo nang malayo ka sa kanila at resultado ka at proud na proud sila sa iyo bilang mga magulang. Makinig man sila o hindi na importante. Yan ang punto. At alam mo, kapag mas resultado ka, mas malaki porsyento pakinggan ka. Bakit? Kasi, isipin mo nasa loob ka ng bahay ng magulang mo, tapos hindi ka resultado, tapos magsasuggest ka ng kahit na, palagay mo ba, pakikinggan ka, magulang mo yan, nauna sa iyo yan, ano ka? Diba? Baka kadulu-duluhan pa niya, mag-away pa kayo. Paano mo sasabihin sa magulang mo, dapat makapag-ipon tayo. Okay, ang ganda. Ikaw ba may ipon ka? Tangina mo, sa amin ka nga umaasa ng pagkain mo eh. Tangina ka diba? Tapos may anak ka pang hayop ka, nandito rin sa bahay ng magulang mo,
Tapos sasabihin mo mag-ipon tayo. Tangina mo, kumalas ka kaya muna. Gawa ka muna sarili mo pera. Mas magaling ka pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera. Hayop ka eh. Tangina mo, ang luwang ng bunganga mo ha. Sabihin mo sa magulang mo, ma, dapat mag-ipon tayo. Aba, ang galing. Aba, ang galing. Mag-ipon tayo, dito ka sa amin kumakain. Paano kami makakaipon? Hayop ka. Tapos yung anak mo nandito din, ang pandaya, pera, tsaka panggatas. Inaasa mo sa aming mga magulang mo, tapos sasabihin mo, mag-ipon kami. Putangin na mo yun, no? Gawa ka muna sa sarili mong pera. Gawa ka muna kaya sarili mong buhay sa labas nito. No? At tapos pagka maganda buhay mo, tignan mo. Baka pagbalik mo, baka sakaling makinig ang magulang mo. Dahil maganda buhay mo eh. Diba? Nire-respeto ka ngayon ang sarili mong magulang. Yun ang sagot ko dun. Follow-up question, brother. Ay, sister pala to. Follow-up question dun. Yeah. Hindi kasi si Ace din kasi Ace yung nakita ko eh. Yung mukha kasi ni Ace ang luwang eh. Brother, excuse lang. Sige, go. Oo, sorry. Kaya mo, 20 minutes na lang to. Paano hindi normal? Kaya ang tanong niya, But paano special na nanay? Ano yung may leche plan sa ulo, gano'n? May ice cream. Okay. Hindi, understood na yun, brother. Ganito nga eh. Hindi mo pwedeng parang suwatuhin yung sarili mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang magagawa mo, suggestion. Hanggang doon lang magagawa. Ayusin mo yung sarili mong buhay para mataas ang credibility mo sa paningin ng magulang mo. Tapos, for obvious reason, kapag ka masyadong mataas ang tingin sa'yo ng sarili mong magulang, malaki ang posibilidad makinig sila sa'yo. Yun ang magagawa mo. Ngayon, pag ayaw makinig sa'yo, wala kang choice. Iibigin mo na lang sila mula sa malayo. Kasi kailangan mo rin matutunan yung konsepto ng compartmentalization. Compartmentalization. Ano ang konsepto ng compartmentalization? Yung konsepto na lahat tayo may kanya-kanyang diferensya ng utak. Lahat tayo may kanya-kanyang ginagawang hindi maganda, lahat tayo may ginagawang mali, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. O ngayon, ano ngayon na ibig sabihin? Hindi lahat ng panahon maiaayos natin lahat ng diferensya ng ibang tao. Baka sarili natin pwede. Pero baka ibang tao hindi. Ano ngayon na ibig sabihin? Ang gagawin natin, ayusin natin sarili natin. So we can have enough credibility baka sakaling paniwalaan tayo. Ano na magagawa natin? Follow-up question. Go. Kasi pansin ko eh, mas parang madali kami nakakausap sa social life natin namin. Madali lang na madali ko siya makakorek. May point eh. Kaya may sabi ko bakit parang madali ko siya makakalma. Kaysa sa ibang tao, hirap sila talaga. Hirap sila mag-i-attitude. Yung pala yun. Kasi mas sa kanya, madali ko siya makakorek. Kasi nga, baka nga mas mataas kasi ang credibility mo. Okay, ito, pakinggan ninyo ako. Ito, matutunan nyo galing sa akin. Sa akin muna sandali attention. Sa mga nandito sa social media, sa akin muna sandali attention. Meron kayong bagong matututunan. Hindi ko alam kung alam ninyo to, pero ito supposed to be dapat alam ng lahat ng tao ito. Sobrang basic nito. Kasi sobrang basic. Sa sobrang basic nito, dapat alam to ng lahat ng tao, pero hindi to alam ng lahat ng tao. At maraming hindi nakakaalam. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung saan nanggaling, bakit hindi alam ng maraming tao ito. Akin muna sandali attention. Type yes kung nakikinig. Akin muna sandali attention. Ganito, pakinggan ninyo. Yung konsepto na pinaniniwalaan ka ng ibang tao, nakadepende yan sa credibility. Nakadepende yan sa credibility. At may kanya-kanyang level ng credibility. Depende sa mga bagay na gawain mo na nakita ng ibang tao. Depende sa mga bagay na lumabas sa bibig mo na nakita ng ibang tao. Depende sa kung nagtutugma ba yung bagay na sinasabi mo at saka ginagawa mo sa paningin ng mga tao. Doon nakadepende ang credibility. Ngayon, yung credibility, isa sa mga pinakamalalakas na currency yan. Kasi nakakabit sa pangalan yan. Kaya nga sabi ni Solomon, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Bakit? Kasi pag mataas ang kredibilidad mo, kaya mong i-convert papuntang pera yan. Tapos may isa pa, ang tawag, respect.
At ang respeto ng mga tao nakadepende sa level mo. May mga tao mababa ang respeto ng tao na nire-respeto pa rin naman ng mga tao. Yan at ang pinaka-basic na paraan ng respeto, yung konsepto na hindi ka lang binabastos. Yan ang pinaka-basic. Sobrang basic niyan. Tapos mula dun sa hindi ka binabastos, paangat ng paangat yung respeto ng mga tao sa'yo. Nakadepende sa ginagawa mo rin, nakadepende rin sa kung nagtutugma ba yung mga bagay na sinasabi mo at ginagawa mo. Nakadepende rin sa resulta. Hindi ko alam kung bakit hindi alam ng masyadong maraming tao ito. Pero ang respeto at saka ang kredibilidad pinagtatrabahuhan para araw-araw tumataas at tumataas ang kredibilidad at respeto sa iyo ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit parang hindi alam ng marami ito. Pero lahat ng kilos mo hinahatulan ng mga tao at doon nakadepende ang kredibilidad mo. Sa paraan ng pananamit, yung pananamit mo ba ka-respeto? Umpisa pa lang yan eh. Hindi ka pa kumikilos, hindi ka pa nagsasalita. Titignan pa lang yung pananamit mo, ka-respeto ka. Sa mga meeting, magdadamit ka, luma, gulagunan eh, ang dumi. Diyan ba, irerespeto ka ng mga tao? O sa mga meeting, presentable ang suot mo, uniformado ka pa. Diyan ba, irerespeto ka o hindi? Alam mo, kredibilidad nakadepende sa suot mo. Alam mo, respeto rin ng tao nakadepende sa suot mo. And it is not something new. Walang bago dyan. Walang bago. Alam nyo na yan. Dati pa, alam nyo na yan, na pagka pupunta ka sa eskwelahan, dapat, kung ano man yung uniform mo, yun ang suot mo. Kaya, paghaharap ka sa mga importanteng tao, ganun din ang konsepto. Hindi ka pa pwedeng parang pupunta ka sa meeting, tapos alam mong official meeting yan, naka-short ka, naka-chinelas ka. Alam mong official meeting yan, ang dumi ng damit mo. Alam mong official meeting yan, ang baho mo. Hindi pa pwede. Hindi pwede. Bakit? Kasi masisira ang kredibilidad mo. Hindi ka re-respetuhin ng mga tao. Pananamit pa lang yan ha. Pananamit pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan ang kilos. Hindi pa natin pinag-uusapan yung lumalabas sa bibig mo. Lahat ng bagay, pinahatulan ng mga tao at bawat isa sa atin may scorecard sa ulo. Bawat isa sa atin may scorecard sa ulo. Na isang tingin pa lang sa'yo ng mga tao, ito parang medyo, dadalawang isip ako, respeto ko ba to o hindi. Titignan ko ba to na mataas na tao ba to o hindi. Respeto ba to o hindi. Ito sobrang basic na prinsipyo nito eh. Na kung matututunan lang sana ng lahat ng mga tao, kung matututunan lang sana ng lahat ng mga tao at ini-apply natin sa mga buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng problema dun sa konsepto na meron tayong gustong ipatupad at sinusunod ng mga tao. Bakit? Kasi importanteng tao ka sa paningin nila eh. Mataas ang kredibilidad mo, mataas ang respeto sa iyo ng mga tao. For obvious reason, sa pagkilos mo pa lang, sa pananamit mo pa lang, sa pagsasalita mo pa lang, nire-respeto ka na ng mga tao at yung sinasabi mo, batas sa pandinig nila. Hindi ko alam kung bakit parang kailangan ko pang i-reiterate ito. Pero sobrang basic nito. Na ang mundo, ang currency nitong mundo na to, oo sige pera, ando na tayo. Pero isa sa mga pinakamabibigat na currency yung konsepto ng respeto. At ang respeto, pinagtatrabahuhan para tumataas ang respeto sa iyo ng mga tao. Para pag may sinabi kang kahit na anong bagay, automatic pinaniniwalaan. At pag nagbigay ka ng order, sinusunod ng mga tao sa paligid mo. Yun ang sikreto. Including, kasama na rin dun sa listahan na yun, yung mga magulang ninyo. Paano kayo ire-respeto at susundin ng sarili nyong magulang kapag mataas ang kredibilidad ninyo dahil resultado kayong mga anak nila. Hindi mo madadaan sa pamimilit yan. Magulang mo, pipilitin mong sumunod sa'yo. Hindi. Hindi mo madadaan sa pamimilit yan. Madadaan mo yan sa respeto ng magulang mo papunta sa'yo. At paano ka re-respetuhin ng mga magulang? Kapag isa ka dun sa mga anak nila na resultado. Maraming iba't ibang aspeto yung respeto. Kasi tinan mo, isipin mo ha, sa pananamit mo pa lang, andun na. Sa kilos mo, sa pagsasalita mo, pati sa kung gaano karami
yung mga tao na naniniwala sa'yo, doon tumataas ang respeto. Pag mas maraming taong naniniwala sa'yo at mas maraming matataas na tao na nire-respeto ka, alam mo, respetado ka at resultado kang klase ng tao. Malaki ngayon ang porsyento na ang mismong magulang mo makumbinsi mong sumunod sa'yo. Hindi pa ba kayo nakakita ng mga magulang na ang decision maker ng bahay yung anak nila? Hindi pa ba kayo nakakita ng ganong magulang? Na ang decision maker ng bahay nila, yung anak nila, hindi silang mga magulang. Bakit nagkaganon? Kasi yung anak nila mas resultado kaysa sa magulang. Gusto mong sundin ka ng magulang mo, hindi mo madadaan sa pamimilit yan at lalong hindi mo madadaan sa pambabastos yan sa sarili mong magulang. Madadaan mo yan sa respeto. Pag ang magulang mo mataas ang respeto sa iyo dahil may kredibilidad ka sa paningin ng mismong mga naglabas sa iyo sa mundong ito, lahat ng sasabihin mo batas para sa pandinig ng sarili mong magulang. Yun ang konsepto. Hindi ko alam kung bakit parang hindi basic ito. Pero ito sobrang basic na to. Sobrang basic na to. Yung konsepto na dapat mananamit ka ng maayos sa paningin ng mga tao. Dapat kikilos ka ng maayos sa paningin ng mga tao. Magsasalita ka ng maayos sa paningin ng mga tao. Tapos pag dumadami na yung mga taong rumerespeto sa'yo, pati sarili mong magulang, matututunan na irespeto ka din. Ano ba siya yung atake pa ng ginagaya na, di ba si Marshall, ginagaya yung style na nagkaya siya low key, parang ginagaya din siya dahil tingin nila resultado yung Resultado kasi siya. Alam mo ganito kasi yan eh. So let's say si Mark Zuckerberg, meron na siyang kalayaan na magsuot ng kahit anong gusto niya. Bakit? Kasi sobrang taas na ng tingin sa kanya ng mga tao. Habang wala ka pa sa ganung angulo, matuto ka munang manamit muna ng mga tao. Kasi tignan mo, sige, as much as si Mark Zuckerberg nakasuot ng t-shirt, as much as nakasuot siya ng parang hoodie, diba? Tignan mo, hindi siya nagsusuot ng mabahong damit. Tignan mo, hindi rin siya nagsusuot ng lumang damit. Yung mga damit, pare-parehas. Pare-parehas hoodie, pare-parehas na t-shirt. Bakit? Kasi uniform niya yun, hindi niyo lang napansin. Icon niya. Uniform niya yun. Iisang forma, paulit-ulit. Para saan? Because of a purpose. Kasi yung mga matataas na tao, meron silang tawag dyan eh. Yung decision fatigue. Decision fatigue. Yung konsepto ng decision fatigue, inire-reserva nila yung pagdidesisyon sa mga importanteng bagay, hindi sa mga walang kakwenta-kwentang bagay katulad ng kung ano ba susuotin ko. Inire-reserva nila yung pagdidesisyon nila. Eh ikaw, hindi ka naman decision maker ng kahit na sino. Diba? Sila nagmamaneho ng mga malalaking kumpanya para hindi na sila mamroblema sa pagdidesisyon kung ano pa susuotin nila. You can have a private butler na siya na nagpe-prepare ng lahat ng mga bagay para sa'yo. Or, pwede ka magsuot ng paulit-ulit lang na klase ng damit na hindi yun at yun lang yun, pero iisa lang na style, yun at yun lang din yung issue. Branding. Ganon yung konsepto ni Mark Zuckerberg. Pero yung sa'yo, senseless stupidity na kinopya mo lang yung pananamit, pero hindi mo kinopya yung taas ng level ng tao. Wala ka pa napapatunayan, ganyan ka naman namin. Sila strategic, eh ikaw, strategic ba yan? O stupid shit ka lang talaga? Diba? Ganon yung konsepto. Sila strategic. Bakit? Nasa ibabaw ng lipunan yung mga yan. Bilyonaryo yan at pinakikinggan ng mga presidente ng mga bansa yan. Ikaw ka, sarili mong nanay, hindi pa ka nakikinig sa'yo. At gusto mo, ganon ka rin manamit. Ano ba yan? Bago sila nanamit ng ganon, nanamit muna sila ng mga. Bakit? Kasi galing si Mark Zuckerberg sa Harvard University at hindi pwedeng pa ganun-ganon lang at mundo ng mga ating ang susutin. Ganon. Follow up yun. Baka meron pa rito. Basta siya, makita ng resultado, doon na magkaroon ng damit kahit na mahirap na siya kayo magagaling. Oo, yun nga mismo. Bakit? Kasi naghahabol sila ng respeto ng iba. Yun eksakto yun eh. Ano ba dahilan kung bakit ka nagsusuot ng branded na damit? Kasi ang gusto mo, isang tingin pa lang sa'yo na branded yung suot mo, ang tingin sa'yo may kapasidad na bumili ng mahal. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Sige, ando na tayo. There are people who are social climbers. Diba? Understood yun. Merong mga social climbers. Pero there are people who are outstandingly strategic na kaya sila nagsusuot ng mahal na klase ng pananamit para mataas ang tingin sa kanila ng tao. Yun ang dahilan. Ngayon, ako naman, in my case, personal, hindi, mas prefer ko kasi outstanding ito eh, para sa akin.
Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng pipiliin mo unawa. Yun ang dahilan kung bakit ako personally hindi mahilig sa branded. Bakit? Kasi galing na ako dyan. Resultado na ako sa sarili kong personal na buhay. Ngayon, yung resulta ko, dinig ninyo. Galing sa bibig ko, at galing sa kilos ko, at galing sa kung paano ko mag-strategize ng mga bagay-bagay. Yung resulta, nakikita. Hindi ko nga lang pinakikita yung personal ko kasi wala namang sense na pakita ko pa yung personal ko. Ang importante, yung mga natutunan ko sa buhay, maipasa ko sa inyo kasi mamamatay na nga ako. We only get to live for an average of 60 years. Kalahati na ako ng buhay ko. Okay, ang kailangan nyo, maipasa ko ngayon sa inyo para kayo na magtutuloy na itong buhay ko. Pero kailangan nyo rin maintindihan yung konsepto kasi ng kredibilidad. At ang kredibilidad at ang respeto pinagtatrabahuhan. At bawat konting kibot na kilos nyo, ito pakinggan ninyo ako ito sobrang importante nito. Konting kibot na kilos mo, dapat, alam mo dapat ito, it either denotes respect or disrespect. Lahat ng kilos mo, either ire-respeto ka ng tao o hindi ka ire-respeto ng tao. Dapat maintindihan mo yan, lahat ng kilos mo dapat binabantayan mo. Kasi lahat ng kilos mo, pipili ka lang sa dalawa. Walang iba, walang middle ground. Either ire-respeto ka lang ng tao sa ginawa mo na yan, o hindi ka ire-respeto ng tao sa ginawa mo na yan. Dalawa lang. Dalawa lang yan. Wala nang iba. So ngayon, pipili ka lang ngayon sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, pag-isipan mo muna, eto bang gagawin ko na to, madadagdagan ba respeto sa akin o mababawasan ng respeto sa akin? Parehas ng konsepto yan ng paglalagak sa bangko. Deposit ka ng deposit, deposit ka ng deposit, deposit ka ng deposit. Tapos may isang pagkakataon sumablay ka to mga ka. Dahil sa dami ng naideposito mo, walang problema mag-withdraw ka ng kaunti. Kasi marami pa rin yung ipon mong respeto sa paningin ng tao. Sino ba? Tulad sa akin, diba? Nakikita ninyo, paminsan-minsan tanga ako. Paminsan-minsan bobo ako. At inilalabas ko mismo sa mga tao yan. Bakit hindi nasisira? At bakit hindi natitinag ang respeto sa akin ng maraming tao? Kasi konting pagkakataon lang bobo ako. Konting pagkakataon lang tanga ako. Either ang strategy dyan, either hindi ko sinasadya na dumulas, sobrang bihira lang yan. Sobrang bihira lang na hindi ko sinasadyang dumulas. O strategy yan. Hanapin mo kung ano dahilan kung bakit ginawa yan parang katakahan sa paningin mo na ako mismo ang gumawa. Dalawa lang yan. Dalawa lang ang dahilan kung bakit makikitaan mo ako ng katangahan. Either hindi sinasadyang dumulas yan, na sobrang bihira lang talaga yan. O strategy yan. Hanapin mo kung ano dahilan kung bakit. Ganon yun. So nakikita nyo, di ba? Sa narinig nyo, pamisa-misa nagmumura. Nadidinig nyo yan. Nakakataas ng respeto, nakakababa. Diretso lang, totoo. Nakakataas ng respeto, nakakababa. Nakakababa. Tama, di ba? Ano ngayon ang dahilan kung bakit nagmura? Hindi ba sinasadyang dumulas lang yan? O baka there's a strategy behind? Di ba? Ngayon, alam nyo ngayon. Diretso, alam nyo ngayon. Alam nyo yan. Maliwanag na yun sa paningin ninyo. Strategy yan. Pero, pag nalaman mo ngayon yung strategy behind, so alam niyo, magmumura, lumabas sa bunganga ko, nakakataas, nakakababa. Pero pag nalaman mo yung strategy behind, nakakataas, nakakababa. Tamo. Kita ninyo? Yun eksakto ibig ko sabihin. Dapat lahat ng kilos mo, it denotes nakakataas ba ng respeto yan o nakakababa ng respeto yan. Dapat matuto ka magkalkula sa sarili mo na bago ka pa kumilos at bago pa bumuka yung bunganga mo, sigurado ka sa ginagawa mo dahil napag-isipan mo na muna yan. Nagkakaintindihan? Yes. Ay, naka-zoom pala tayo. Kalmutan ko. Okay, anyways, sakto na rin naman, alas 10 na rin naman eh. Maganda na rin naman na ending yun para dun sa live natin. So magandang gabi sa inyo. Sige, okay na muna. Yung officers meeting, canceled muna ngayon tapos to be continued sa susunod na araw. Kasi nandito ako ngayon sa Cavite. So, ayun, andito kami ngayon sa Cavite. Nakakuha ba lahat? Yes. Lahat? Okay. Ayan. Alright. So, sige, mag-e-end live na muna ako. At magandang gabi sa inyo lahat. Pilipinas! Sumay ka na! Cut ko na to, brother. Cut na, brother. Bye, everybody!